Mga ka-DDS, ano ba talaga kuya? Ano na nangyayari? Unang tanong, ano ba talaga ang tatakbuhin or tatakbuhan ni Sara? Presidente ba or vice presidente? Dito ipapaliwanag ko po. So pong magandang araw mga ka-DDS, mga kababayan kong pinakamamahal. Alam niyo tulad ng sinabi ko, yung political atmosphere sa Pilipinas, painit ng painit, araw-araw. Sabi ko nga, minuto, may nagbabago. Heto, unang balita si Sara nanumpa na sa Lakas. Yun po ang partido na hindi po kinaaniba ng kanyang tatay na si PRRD. Hindi rin po yun yung partido na kinaaniba ni BBM. Bakit po? Marami po tayong mga katanungan sa isip natin. Pero whatever na masabi ko rito, opinion ko lang po yun ha. Not everybody's opinion. Because we are entitled sa kanya-kanya nating opinion, ideas, and then I respect that. Ngayon, meron pong mga katanungan na nasa isip po nating lahat. Na naguguluhan na po tayo. Nakakalito. Diba masyadong masaya? Masaya talaga ang political atmosphere or arena sa Pilipinas. Wala nang iba. Only in the Philippines. Unang katanungan para magkalilawan na po tayo. Let's analyze the situation. Anuhin po natin at timbang-timbangin po natin. Kasi hindi po maaaring lahat ng gusto natin mangyayari. Oh, heto na nga. Sige, unang tanong para hindi na po tayo mag-away. Heto na po Oh, 'di ba? Sabi ko nga si Sara nanumpa sa Lakas. Bakit hindi sa PDP laban ng kanyang tatay at hindi rin po sa federalismo ni BBM, ha? Heto. 'Di ba natatandaan niyo po sabi ni Sara, I am not a 2-minute person. Ang ibig po sabihin si Sara, nagpaplano po 'yan long way before the election or the filing of certificate of candidacy. Pero bakit ano nangyari? Instead, during the filing, nag-file po siya ng pagka-mayor instead, di ba? Bakit? Because somehow along the way may nangyari na nakapag-upset sa kanya, nagkaroon ng hindrance. At hindi po natin alam kung ano yon, siya na lang pong nakakaalam. Pero sa binitiwan niyang salita, maliwanag na maliwanag, hindi po niya gusto ang PDP laban. Na hindi po natin alam kung bakit. Unang-una, di ba, napakagulo. Ang gulo-gulo. Di ba, nangyari kay Manny Pacquiao, whatever. Ngayon, heto ano ba yung unang tanong, nakalimutan ko tuloy. Heto. Bakit nanumpa si Sara under Lakas CMD? Under Lakas. Bakit? Kasi sa Lakas CMD po, merong nag-file na pagka-vice presidente. Ang ibig sabihin, si Sara nanumpa ron, she can substitute sa kandidato na yun. Dahil wala pong nag-file sa Lakas ng presidente na candidate, hindi pa pwede yun sa batas natin. Kailangan mag-file ka lang under that partido doon sa mababakanteng position kung saan po yung kandidato na yun nabibilang. Okay po? Bakit hindi sa PDP? Unang-una na nga, di ba sinabi ko sa iyo, meron pong hindi nagustuhan or may nakikitang hindi maganda si Sara sa PDP. Ngayon, kung magdi-disagree po kayo sa akin, wala na po akong magagawa. Pero yan po yung conclusion ko. Ina-analyze ko po yan. Let's analyze the situation. Ito pa ang tanong Di ba natatandaan nyo sa last vlog ko, pinakita ko, umiiyak, very emotional po si Bongo. Ano ibig sabihin yun? Kasi po siya, kandidato ng PDP laban as Vice President. Ibig sabihin, he is pressured by the President alone. Kasi Presidente lang ang pwedeng mag-utos sa kanya na give way to Sara. Para makatakbo siyang busy. At hindi po magkaroon ng conflict sa administration side. Hindi po natin gusto na manalo yung kalaban kasi dahil maghahati-hati yung administrasyon. Nakukuha nyo ba?
Though Bongo is very much willing, gagawin po niya yan. Magiging mabuting vice president siya pag nanalo po siya. But he has to give way to Sara. Kasi marami po akong comment na nakita. Ayaw po nila na si Sara maging busy lang, nakaka-insulto raw. Tulad nga na sinasabi ko, let's analyze the situation. Hindi po lahat ng bagay pwede nating magawa. Timbang-timbangin po natin, i-collect po natin lahat. Of course, gusto ko si Sara tumakbong presidente. Siyempre, kaya nga DDS forever ako eh. Kaya nga lang sa sitwasyon nangyayari ngayon, parang hindi po papunta sa ganun. Si Sara po, nanumpa sa lakas kasi po siya ang magsasubstitute dun sa vice-presidente na nag-file ng COC. At hindi po siya pwedeng tumakbong presidente ron kasi po walang nag-file ang pagka-presidente under lakas. Ano ibig sabihin yun? Diba? Pagtagni-tagniin natin. Diba si Bongo nga umiyak, naging emotional because he has to withdraw his vice presidency. Diba? O ano pa yung tanong ha? Heto pa, diba, na-interview si Marcos. Sa interview niya, bakit siya ang tumakbong presidente? Hindi raw ba siya nakipag-usap muna kay Sara? Kasi po, sa ating mga Duterte supporter, mga diehard lalong-lalo na, of course, we want Sara to be president. At alam po natin, at nararamdaman po natin, si Marcos magigiveaway sana. Kaya nga lang, along the way, nagkaroon nga ng problema eh. Naguluhan siya. Kaya wala siyang choice. Kailangan bago matapos ang filing ng COC, kailangan mag-file na siya. And then he decided to run as president. Hindi po natin kontrolado yun. At si Sara naging tahimik. Instead, nag-file po siya pagka-mayor. Di ba lalong gumulo? Tapos eto, on the last day, si Bato nag-file ng certificate of candidacy para tumakbong presidente. Natuwa po tayo. Kasing alam natin, baka heto nang hinihintay natin. In the end, magsasubstitute po si Sara. Pero ngayon lang po, nanumpa siya under lakas, hindi PDP. Nakikita nyo na ba? Malinaw ba sa inyo yung paliwanag ko? Diba? Siyempre ako nalulungkot. Kasi gusto ko si Sara presidente. Yung iba halos gustong murahin na ako, nakaka-insulto raw. Hindi raw ako pure na DDS. Alam mo, sa totoo lang ako nga, mga kaibigan ko rito, nagkakasamaan na kami ng loob kasi pinaglalaban ko talaga si President Duterte. Ganyan po ako ka-diehard, ha? Pero I'm not against Marcoses. Kasi malinaw na si President gusto ang mga Marcos. Pakita ko nga yung video, ha? Tingnan nyo. Simple lang, ha? Sinabi ni President Duterte. Pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, sitang. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Yan na, napakinggan nyo ha. Sa mga speeches ni President, talagang gustong-gusto niya mga Marcos dahil sa mga ginawa nito nakaraan. Hanggang ngayon may nagsabi sa akin, magnanakaw. Napatunayan, anyway, it's out of the topic ha. Mahabang usapan yan. Punta naman tayo rito. Ito nga, di ba, dagdagan ko ulit, sa punto ng pananalita ni Marcos, ay may usapan sila ng mga Duterte. Before the filing yun, long way before the filing. Kung ano man yung napag-usapan nila, nasa kanila lang yun. Siguro, kung tatakbo si Sara, magigiveaway siya, magbabay siya. O kung siya ang tatakbo na presidente, magigiveaway din si Sara. Pero hindi ganun ang nangyari. Talagang nakita natin yung pananalita ni Sara. Natatandaan nyo ba yung salita ni Sara? Na nakiusap yung kanyang ama na si PRRD na suportahan yung mga kandidato ng PDP. At hindi po sumang-ayon si Sara doon. Ibig sabihin meron po siya talagang disgusto sa PDP. Yun na sigurong naging balakid. At narinig din po natin na merong isang grupo na hinaharangan siyang tumakbo pagka-presidente or whatever. Ano mang dahilan, hindi po natin alam kung ano yun at kung sino yung grupo na yun. Ngayon, malapit na ang substitution hanggang November 15 na lang.
Nakapag-isip-isip siguro si Inday Sara. Nakapag-isip-isip siya, bakit? It's not for me. It's for the people that I have to do this. Pero sa tingin ko atin-atin lang to opinion ko lang. Papalitan po niya ang kandidato ng lakas na si Daniel Manalastas. Kasi po siya pong nag-file ng COC for Vice Presidency. Maliwanag ba yun? Si Daniel Manalastas po ay under ng lakas. At dun po nanumpa si Sara ngayon. Today. At hindi pwedeng tumakbo si Sara pagka-presidente ron kasi po, bakante po yung pagka-presidente under lakas. Maliwanag ba? Nakukuha nyo na ba? Additional nga dyan, di ba? Naging emotional si Bongo. Ba't siya iiyak? Ba't siya magiging emotional? Kasi he has to give way. Kailangan niyang mag-withdraw. Pero tingnan natin kung ano mangyayari in 3-4 days pa. Marami pang mangyayari, sabi ko nga sa'yo, minuto. Ito pa yung napakalaking katanungan ng Duterte supporter. Kung pabor ba si Duterte sa mga Marcoses, bakit hindi niya sinuportahan si Marcos? Alam nyo, I always believe Duterte likes Marcoses. Kaya nga lang under siya ng PDP laban. Sabi ko nga, somehow along the way may nangyari. Hindi po natin alam. Diba, ini-insist nga ng PDP laban na tumakbo si Bongo pagka-presidente at ang busy niya si Duterte. Last minute siguro nangyari nang pumupunta na po sila ron. Bigla pong inanunsyo ni PRRD na magre-retire na raw siya sa politika. At si Bongo ang nag-file ng COC pagka-busy presidente. May mga nangyari na hindi natin alam. Sila lang po ang nakakaalam. At alam po natin mga mabibigat na dahilan kung bakit. Napaiyak si Bongo, si Sara biglang nag-withdraw. Inutusan niya si Basteo o Labasade na mag-withdraw pagka busy alkalde at tumakbo na lang bilang mayor. Mga ganun po. Sa ganang akin ng mga ka-DDS, walang personalan. Yung iba kasi pine-personal ako rito Yung isa nga sinabi unsubscribe na raw siya sa akin. Well, that's your decision. Pero ako po, totoong DDS ako. Bago pa lang tumakbo or mag-decide si Pangulong Duterte, I like him very much. Kaya nga pinag-aralan ko siya. Doon pa lang natatandaan niyo yung sa Senado, in-interview about rice smuggling. Doon ko po siya hinangaan. Halos nagmura pa nga siya. Sabi niya, papatayin niya yung rice smuggler na yon pagka mahuli-huli niya sa Davao. Doon ko po siya unang hinangaan. Doon po ako nagsimula. Bago pa nagdesisyon si PRRD na tumakbo bilang Pangulo. Way before, years before. Tatandaan nyo. Ano pa? Ito nga, di ba? Bakit si Sara nanumpa sa lakas at hindi sa federalismo? Sinagot ko na po yan. Nanumpa siya sa lakas kasi po nandoon po yung nag-file ng COC pagka-vice presidente. At yun po yung papalitan niya. Bakit hindi sa federalismo ni BBM? Kasi po, wala pong nag-file ng COC as vice president sa federalismo. Hindi po yan papayagan ng COMELEC. Hindi po yan nakasaad sa batas natin. Legally speaking, kaya po sa lakas nanumpa si Sara. I hope na naging malinaw na sa atin. Inuulit ko po, kailangan mag-analyze po tayo, timbang-timbangin po natin. At ako, kahit gustuhin ko tumakbong pagka-presidente si Sara, hindi na po mangyayari. Nanumpa na po siya sa lakas at wala pong kumakandidato pagka-presidente sa lakas. Meron lang po vice-presidente. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Pero let's say baka may mangyari pa, ilang araw pa, bago mag-November 15. Doon sa mga subscribers ko po, kaya ang aking channel, DDS Forever, alam niyo kung bakit? May nagtanong po sa akin yan, bakit DDS Forever? Sinagot ko, sabi ko, kasi po kahit wala na ang mga Duterte, in a many years to come, of course, I like Duterte to be in power kasi po magaling po yung pamilya nila. Kasi po may iwan po, lalo na ni PRRD ang kanyang legacy. Biro mo war on drugs. Malapit na po tayong maging narco-politics. Nandoon na nga po Di ba yung mga senador natin nakikipag-usap sa mga drug lord sa loob ng kurungan? Si De Lima, si Gordon, ano ginagawa?
ginagawa nila ron, di ba? Malapit na, they step in yung gobyerno po natin. Hahawakan ng mga narco-politician. Kung hindi po nag-step in si Duterte. At madugo po pag sinasabing war on drugs. Meron ba namang war na hindi madugo? Kaya pasensya na lang dun sa mga nagkaroon ng mga collateral damage. Yung mga napatay na mga abusadong pulis. At yung mga naging abusadong pulis, nakasuhan na po yun, nakakulong na po. Wala pong tinatawag na judicial killing. Hindi po inutos ng Pangulo yan. Ang inutos niya, unahan nyo kung babariling kayo at papatayin kayo. Anong masama ron? Alam nga namang unahan sila ng mga sindikato na pagpapatayin. Common sense. Ang pinalalabas kasi ng mga opposition, extrajudicial killing na may utos ni Pangulong Duterte. Pangalawang ginawa niya sa bayan, yung 52 years na insurgency. Ang tagal na nating problema na hindi po nagkakaroon ng kaunlaran ng bayan natin because of those NPA, CPP, Communist Party of the Philippines sa pamumuno ni Joe Masison. Kaya nga maraming ayaw kay Isko because of his connection kay Joe Masison. At pag si Isko nanalo presidente, babalik ang NPA. We are winning the war, 90%. Pag si Isko bumalik, pag si Isko nanalo, babalik po yan ulit. Lahat ng pinaghirapan ng Pangulo natin, mawawala ng saysay. Anyway, bukas na po ang mentality, bukas na po ang kamalayan ng mga Pilipino sa mga pinagagagawa ng mga dilawan, mga pinklawan, mga opposition, mga oligarch. Sad to say, even some Archbishop of the Philippines are involved to topple PRRD or Duterte administration. Sad to say. Mismong pulpito ginagamit nila. Kaya dito sa UK, nagkagalit-galit na kami ng mga kasamahan namin sa Katoliko because of that. I'm fighting for Duterte administration. Ako po talaga, solid Duterte. Ha? O, ano pa? Mga infrastructure, naglalakihan. Kalsada, spine roads, mga bridges na naglalakihan. Eskwelahan, hospital. Ano pa, mga pantalan, airports naging moderno. Hindi ko na po mabilang, nakakalula sa dami. Hindi po pinangako ng Pangulo mga infrastructure. Pero ginawa po niya. Yan ang presidente. Yan ang presidente ko. Presidente natin na naniniwala sa kanya hanggang ngayon. Yan na lang po mga ka-DDS. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.